niya pa rin. Pwedeng joint sa... O kaya pwede niya sabihin, okupado na ako masyado. Aha. Imbestigahan mo nga kanya, Foreign Service Committee. Ayun. Kasi mega... Hindi nga isang araw, may resolution kaming minority na ng Senado na hindi naman basta kukunin mo na lang isang tao, meron tayong judicial system, meron tayong prosecutorial system, service. Kung inaakala mong nagkasala ang Pilipino sa mga kasalanang yung tinatawag nilang crime against humanity, mga ganyan, meron naman tayong batas eh. Totoo. Bakit ba kapag ganun ang nangyari, yung extraordinary rendition, dahil nagawa nila kay Pangulong Duterte nga, bigla nilang kinidnap, dinelaron. So pwedeng i-apply ngayon kay Senator Bato, kay Senator Bongo. Eh natakot nga yung mga kasama ko eh. Hindi na pumasok. So meron kami ngayon pinag-uusapan pa roon. Ang sabi namin, bakit tayo napapailalim sa isang treaty na hindi na tayo kumalas na tayo. Kumalas na tayo sa treaty na yun. Wala na tayo sa Rome Statute. Bakit nananaig pa yun? Ang totoo niyan, kahit siguro membro tayo, alin ba yung mas mataas, yung constitution natin o yung treaty? Mataas yung constitution natin eh. Anong nakasulat sa ating saligang batas? Napakalinaw nun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Paano mo pananagutin yun? Maliwanag yun eh. Nakasulat yun eh. Constitution ito. Pagkatapos nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah, blah, blah. O teka muna, paano yung saligang batas mo? Yan ang napakaraming usapin. Pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ha? Ang daming pinalilitaw. Yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Ngunit huwag nating kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mong kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Yun sana yung manatili. Itong para kasing nawawala na ng pag-asa ang marami eh. Kaya muna, bakit wala yung taong bayan? Di ba may Vox Populi tayo? Wala po eh, Sen. Dahil gusto lang marinig yung paliwanag nyo dito. Dahil, yun nga, kumbaga sa boxing, puro salag, Sen eh. Puro salag lang ang nangyayari. At walang nakikitang kahit na aninag man lang ng pag-asa na, kaya naman nababanggit ko ito, Sen, ako din, nag-browse sa social media, yun po ang itinatanong ng marami, bakit nagkaganoon? Wala naman sumasagot Di ba dapat silang sumagot? Totoo, opo. Tayo, discuss na tayo ng discuss. Pero dapat sila yung sumagot So, anong gagawin natin ngayon? Ayun nga po. Ano kayang pwede natin gawin para magkaroon ng patutunguhan ito, Sen? So, isipin natin kung anong susunod natin gagawin, di ba? Sa bagay. Kailangan natin magpulong muna. Tayo lang bang gagawa nito? Hindi po. Ang ibig ko sabihin ganito, dapat talaga sagutin ng pamahalaan ito. Di ba? Hindi mabuti na ito ay mananatili na nag-aantay yung taong bayan. Matagal na nating hinanap yung kasagutan. Ano ito? Patatagalin ba natin ito? Hanggang kailan ba sila maghahanap ng ebidensya? Napakaraming ebidensya na eh. Yun lamang, alam mo, yun lamang pinagsasabi ni Saldico. Ang dami niyang, ano bang tawag doon? Yung video niya. Anong tawag sa inyo? May technical term ba yun? Alin, video? Ha?
Marami siya, parang 8 instances yung kanyang... Parang mga series. Oh. Anong tawag nga sa inyo sa inyong mga pananalita? Kasi technical term 'yan eh. Ano-ano yung mga pinaggagawa niya through video, pinahayag niya. Kung saan man siyang lupalop nasa naran, pero pinadadala niya, nakikita natin. Anong tawag ba doon? Parang uploaded videos. Parang series. No, basta 'yun, nagkakaintindihan tayo. Marami siyang ibinahagi sa atin by installments. Sa salita niya, nagsasabi siya ng mga bagay-bagay na talagang dapat usisain. Opo. Dapat himayin at imbestigahan. Ngunit sinasabi ng head ng Blue Ribbon Committee, hindi natin pwedeng patulan yan dahil sa yan ay hindi naman nasumpa. Hindi niya nasumpaan yan. Kailangan niyang gawin, pumunta siya sa pinakamalapit na consul, Philippine Consul o kaya Philippine Embassy. Sumumpa siya doon para sa ganun, subscribe yon at doon pa lamang tatanggapin ng Blue Ribbon. Kahit na siguro lumutang siya sa Zoom, pwede na nating gamitin yon. Hindi ganun eh. Kasi may pamamaraan ngayon eh. Tayo ay pumirma doon sa tinatawag na Apostille Convention eh. Apostille Convention. Nagkataon, The Hague na naman yun. Kung tawagin, The Hague Convention na naman yun. Opo. Hindi ko lang sa ulado, kundi 1961, 1960, mga ganun eh. Ang ibig sabihin nun, sino mang foreign national na nandun sa lugar na kung saan ka man, pwede kang magpanotaryo doon sa lugar na kinaroroonan mo at yung tutulong na notarial officer, mag-a-attach siya ng apostille certification. Ano magiging epekto niyan? Para ka na rin sumumpa doon sa consulate. At yung apostille convention na yun, inadapt ng ating Korte Suprema. Oo. Pwede kong ilabas sa kanila yung isang araw, magkakaintindihan kami tungkol dyan eh. Kung ang Korte Suprema, sinabi niya sa kanyang mga korte, i-adapt ninyo ang Apostille Convention. Ito mga korte na ito tayo pa kaya na committee, institutions lang ng komite, ang hindi mag-a-adapt nun? Ibig ko sabihin, kaya ko binabanggit ito, kung talagang gusto lang nilang gamitin yung mga sinabi ni Saldico. Doon pa lamang nakakalap na kayo ng napakaraming ebidensya para tapusin na natin ang problemang ito. Kaya lang patuloy nilang inililihis, patuloy na inililisya para sa ganoon ay hindi mo matuntun, hindi mo madiretso. Alam mo yung kapag ikaw naglalakbay ka, Nelson, yung dami ng ikot mo, nababagalan ng ano mo eh. Mas lalo, kahit saan ka pumunta, sabihin mo na nga. Mas lalo na humahaba po yun. Pagka umiikot-ikot na gano'n. Umiikot-ikot ka, napapaikutan. Ang daming napapaikutan eh, di ba? Tapos bumabalik sa dati. O, tingnan mo na lang ang gastos mo. Gasolina, lahat. Naiinip ang tao eh. Pati pasahero naiinip. Alam mo kung diretso yun? Madali nating mapupunta na gusto nating puntahan eh. Ito, walang katapusang ikutan. Nakita mo, hindi mo pala nakita. Ako meron akong kopya eh. Pati yung mga tao nga akusahan, hindi ko maintindihan, pinaghati-hati. Si ganito, tsaka si ganito, tsaka si ganyan. Sabi niya, for preliminary investigation. Ano? Si ganito, kanya, yung pinakamalaking isda, for further investigation. Sabi ko, teka muna, ano ba to? Yung malaking isda for further investigation. Kung ikaw ay sanay sa piskalya, ito yung pinakamalayo eh. Sa maring usigin eh. Malayo. Kasi for further ano ko eh. Oy, muwi ka muna, for further ka eh. O kayo, umarap kayo bukas ha. Maghanap ka ng abogado. Yun ka agad. Sila meron ng meron ng talagang potential na ikaw for further ka lang. Paano?
O lahat ng ebidensyang tutundo sa kanya, pinagaganon eh. Pinagpuputol eh. O for partner ka lang. Wala kaming makita kanyang ebidensya na tutukoy kay ganito. Ayun nga. Paano ka makakahanap? Lahat ng ebidensyang papunta sa kanya, gusto mong tagpasin lahat. Di mo manahala tayo. Huwag maghintay-hintay lang tayo sa tamang panahon siguro. Di ba? May magagawa ba rito ang... Kasi gaya nga ng sinusunod nating batas, magkakahiwalay ang mga sangay ng gobyerno. Merong legislative, executive, at yung sa inyo. Yun nga, yung legislative at judiciary. May magagawa ba rito, halimbawa, ang executive department, ang at least ay magkaroon ng linaw itong matagal na nating hinihintay na resulta ng investigasyon, Sen. O yung nangyari na nga, hindi ba? Executive Department, gumawa ng ICI. Aha. Alam mo yung ICI? ICI, oo. Ano yung ICI? Infrastructure... nakalimutan mo na eh. Nakalimutan ko na rin. Hindi na nga nag-iimbestiga nga pala. Wala na. Yun na nga. Tinatanong mo kasi, wala pa magagawa executive. Gumawa, di ba? Hanggang doon na lang? O kapani-paniwala ba yung ginawa? Sa bagay, Legislative. Blue Ribbon Committee. O ito yung pinag-uusapan natin. Paliko-liko naman eh. Judiciary. Hindi pwedeng gumalaw yan. Ang judiciary, ito yung most, parang bystander lang yan. Ang judiciary, parang nasa tindahan lang yan. Andyan. May lalapit. Bibili po ako ng, ano bibilin mo? Ganun lang ang judiciary. Hindi siya hoy, bumili. Walang ganon. Yun ang nature ng ating ng ating gobyerno eh. So, bago dumaan sa judiciary, dadaan muna ng... Kaya nga, ang kasi, kamukha, Blue Ribbon. Uh-huh. Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman siya talagang manguusig. Sabi ko nga sa iyo, hindi nga ang kanyang pangunahin tungkulin in aid of legislation. Tama. Pero meron siyang karapatang magrekomenda. May lakas din yun. Opo. Kaya nga, ito yung nakita namin sa pagsisiyasat namin in aid of legislation, meron po kaming mga natuntun na mga nakita naming potensyal na mga paglabag ng mga batas na ganito. Si ganito po ay pwedeng kasuban ng ganyan. Yan, tsaka mo i-recommenda ngayon. So, dadalhin mo either sa ombudsman o kaya sa DOJ. So, ang DOJ ngayon, pasisimulan niya yon, di ba? Ombudsman, ganun din. Pagka naimbestiga na ng dalawang ito, tsaka pa lang pupunta sa korte. So, kung halimbawa ombudsman, Sandigan Bayan. Opo. Kung ka DOJ, sa mga regular courts natin. Doon pa lang. Ang problema, sabi ko nga sa'yo, ilang daan taon naman ang hihintayin natin. Nako po. Ha? At ang problema, Sen, wala pa nga doon sa korte, dito pa lang, nagsisimula pa lang, wala na, hindi na gumagalaw. Hindi, huwag mo naman sasabihin wala na. Ikaw naman masyado ka namang pessimistic. Basta kailangan huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pa rin. Habang ang tao nabubuhay. May pagsubok. Ako, ganun ako Siguro dahil sa aking matibay na paniniwala. Opo. Ganun ang aking ganun ang aking natutunan mula sa pagkabata Palagi kang nananalig sa Diyos. Totoo naman po. Di ba? Opo. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kagustuhan ng Diyos yan. Hindi nga lang natin maunawaan. Kasi tao lang tayo Siyang higit na nakakalam dito. Pero sabi niya, kayo mawala ng pag-asa. Di ba? Manampalataya ka. Hindi ka yata nag-attend nung nakaraan. Yun ang teksto Wala tayo absent, Sen. Ha? Dito sa paglutang nitong 18, meron pa kayang ma-inspire na sumunod? Hindi ka makamove on sa 18 Hindi kasi... Iniiba ko na nga kinukurba ko na nga Ang ibig sabihin, kasi ito yung mga tagahatid. May picture mga nagbibilang Merong mga nagpe-prepare Ito kaya ay lulutang din sa banda-banda roon? Mapapalutang lahat yan kung palulutangin ng Blue Ribbon Committee. Itatawagin. Nandun kasi yung susi Oho. Di ba? May pangalan naman pala no? Ha?
May mga pangalan natin binanggit doon eh. Oo, may mga pangalan. O paano kung kabarkada? Baka kabarkada yung nasa pangalan. Para makagawa ka ng isang majority report. Opo. 20 kasi yung members ng ng